Mapagpalang araw, umaga pong muli sa inyong lahat, mga masugid kong tagapanood ng aking channel, Mocha and Joel Lot Vlog. At maraming salamat po sa inyong muli. Patuloy po akong naghahanap ng mga lote na aking aalok po sa inyo. Sa ngayon po, meron akong binalikan dito na yung 16 hectares. Hindi ko po ito binag noon kasi meron na po kaming buyer dati. Nga lang hindi po natuloy kasi yung dahilan po ay ayaw po ng seller po ng down payment. Gusto niya full payment agad. Dapat kaliwaan, yun po yung gusto ng seller po natin dahil siguro ay may mga sarili siyang dahilan na hindi natin alam. So kung yung papel naman wala namang problema, nakita naman namin maayos lahat, yun lang, may extrajudicial settlement at nakahanda naman na daw yung extrajudicial settlement nila. Pipirma na lang sila at the same time magkaliwaan na daw. So siguro ay sagot na po ng buyer siguro yung capital gain tax, kaya hindi po nagkatuluyan dahil ang gusto niya ay kaliwaan na. So ayun, ito po ay 16 hectares mango farm at mayroong 500 more or less na mango trees. Mga bata pa, magkakalayo po yung mga puno nila, kaya maganda po, hindi po sila magkakadikit. At kung ito ilalaki man, ganun pa rin po kaganda yung mango farm na ito. So ulitin ko, ito ay titulado. Marami pong nakapangalan, mga magulang nila. Buhay pa yung nanay at sila pong magkakapatid, at mayroon din pong namatay sa kanilang magkakapatid, kaya mayroon pong extrajudicial settlement. So ito po ay may fish pond. Ayan, kung matatanaw dyan. Meron din po itong bukal. At along Barangay Road po ito na napakahaba. So nasa, ang tansya ko nasa 200 plus, 200 more or less frontage po ito. Magkabilaan yung lote. May 4 hectares sa kabila, bandang left kung papunta ka dun sa area. At bandang right naman is 12 hectares. So maganda po ito, na actually magandang investment kasi ito po ay 150 pesos lang ang per square meter. So nakita ko ito na lote noon, napakaganda, at naialok nga natin sa isang buyer natin pero hindi nagkatuluyan dahil po yung problema na ayaw magpa-down po ng seller po natin. So para alam nyo na po, kung magugustuhan nyo po itong area na ito, gusto po ng seller po natin dito ay kaliwaan, at yung capital gain tax siguro ay sinapasagot din sa buyer at estate tax. So syempre parang ganun na po yung, kasi kaliwaan po yung gusto niya. Kung kaliwaan, ibig sabihin po nun ay wala na silang sasagutin. Kumbaga ibibigay nila yung title, mga kailangang papilis, at ibibigay mo yung bayad ng pera nila, kaliwaan. So ang isa pa palang problema dito ay yung agent fee. So ayaw ding magbigay ng seller natin sa agent fee, kaya hindi rin po sila nagkatuluyan dahil may usapan nga po na 5%, pero ayaw mo nang magbigay ng agent noon, ay ng seller noon sa agent, dahil kausap na niya po ang aming buyer noon. Pero hindi naman po pumayag yung buyer natin, kaya pero ito kasi binag pa rin po namin dahil sakto po na nandito po kami sa area, upang sayang naman maialok po namin sa inyo at masabi po yung gusto po ng seller po natin. Na yung agent fee may pinangako siya, pero pag meron ng buyer ay hindi po niya ibibigay, kaya ibig sabihin dadagdag na naman po yung sagot po ng seller po, ng buyer po natin, agent fee, at the same time yung CGT, capital gain tax at transfer. So yun po yung alam kong dahilan kaya ayaw niyang magpa-down, kaya full payment yung gusto niya. So ito yung binabaybay namin, yung frontage niya. So para mas malinaw po, nagtataka po siguro kayo hindi pa nabebenta to. Yun po yung dahilan.
yung gusto niya kaliwaan. At least makuha na niya yung pera at wala na siyang ibang sasagutin. Wala na din po siyang ibibigay kumbaga sa agent. Wala na rin siyang babayaran sa capital gain tax. Ayun, muli ulitin ko, ito ay 16 hectares at may 500 na mango trees. Sa pagpabalik ka mula sa dulo ng area ay yung 4 hectares nasa kanan, pero pag papunta nasa kaliwa. Tapos yung 12 hectares nasa kanan pag papunta, pag pabalik naman nasa kaliwa. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. At ang presyo nga ng seller natin 150 per square meter. At kung magugustuhan nyo po ito, ang hinihiling po namin ay maproteksyonan po yung agent. Dahil yun nga, yung nakita kong dahilan, yung hindi siya magbibigay sa agent fee at hindi rin po siya kumbaga hindi rin siya ang sasagot sa capital gain tax, estate tax, at sa lahat po ng kailangang bayaran para mai-transfer po yung title sa kanyang pangalan. So ito pong part na ito, nakakapasok naman ng sasakyan, diretso po yan hanggang sa loob. So wala kang pong may problema dahil matigas na rin po yung lupa dyan. Pero pag gusto mong ipasemento, maganda naman. Kasi kahit tag-ulan naman, nakakapasok yung sasakyan ng seller po natin dyan. At sinubukan din po nating ipasok. So yung mga mangga, kitang-kita nyo po, ganyan pa po sila, kaliliit. Pero pag sa personal, malaki na po yung mga yan. At maganda po yung bunga po nila, sabi po ng ating mga caretaker dito. So yan pa po yung isa pala, naalala ko yung sa caretaker naman, yun pa ang isa. Sa caretaker naman, ang gusto ng seller ay magbibigay siya, pero ang problema din ng caretaker natin dito ay hindi rin siya alis pag wala po siyang ma-receive from the seller. So nagpapaprotect din siya na sana matulungan din siya kung sakasakali na pag makuha ito ay matulungan siya na makuha po yung kumbaga yung karapat dapat na bayad din para sa kanya. So ayun, ulitin ko ang mga kondisyon po ng seller po natin. Kaliwaan po ang gusto niya. Pagkatapos po ng extrajudicial settlement with sale na hawak nila, pipirma na lang sila, bigay ng mga IDs. Kaliwaan po yung pera. At sa agent fee, wala pong kasiguraduhan kung ibibigay niya, kaya ang hinihiling din po namin ay tulungan nyo po kami or sagutin nyo na lamang po yung agent fee para po magkatuluyan. At ganoon din po sa ating caretaker, hindi rin po niya alam kung ibibigay sa kanya, pero sabi naman niya hindi siya alis dito kahit makuha ng iba, kasi nga ay kung hindi niya marireceive yung para sa kanya. At kung ma-receive naman niya ay handa naman daw po siyang umalis, basta matulungan niyo po siya sa pagkuha ng kanyang ano bang tawag doon, yung position para po sa kanyang pagka-caretaker sa farm na ito, na matagal na rin pong nagbabantay. Actually may kubo po siya dyan. Doon sa kabila pala kanina yung pinuntahan natin una, dito naman yung kubo ng seller po natin. So tara, pasilipan natin konti yung loob upang makita po ninyo. Ganda po nito, marami pong talagang mangga. May mga bukal, may fish pan. Hindi ka rin mag-alaga dito ng mga kambing, baka, ganun, kasi malalaki na po yung mangga eh. Pwede rin po ng yung mga hayop or ibang klase, mga manok, ganun, pwede po dito pag nabakuran mo po yan. Kasi napakaganda na po ng kasi hindi siya ganun kalalim yung heli type niya, yung parang burol lang siya, kaya napakaganda po. Ayun, sana magustuhan nyo po ito mga sir, mga madam na naghahanap ng ganitong farm
At kung ito ang po ay nakita nyo sa iba, ay yun po yung dahilan kaya hindi po namin nabenta. Actually kami po yung hindi ko pinablog ito noon ay sigurado na yan po yung fish pan na isa. Sa baba po yan may bukal po yan. So ayun, sana magustuhan nyo po ito at matulungan nyo din po kami sa yan po yung isang fish pan. Sayang po kasi yung farm na ito, sayang din kasi hindi mabenta-benta dahil doon di yata na-explain ng iba. Kasi umasa po kami na magkakatuluyan sila ng buyer namin, pero wala na. Hindi na sila nagkatuluyan. So, ayan po yung mga mangga. Marami pa. Ayun, sana magustuhan nyo po ito. At, tawagan nyo po ako agad sa aking numero at sa aking Facebook account. Yun, pakiusap namin, matulungan nyo rin po kami. At kung sakasakaling magustuhan nyo ito, matulungan nyo rin po kami sa aming commission at yung position ng ating caretaker. So mahirap kasi na napakahirap kasing kumbaga sabihin na natin kausap yung seller po natin, kasi pag ganito na ipa-vlog namin, gusto naman niya na magbigay, pero pag nakausap na niya ang buyer, ayun na. At kung okay na sila, kunyari ganun na, iba-block na po niya ang mga agent at kakausapin niya na yung buyer na wag na lang bigyan ang mga agent. So ganun po yung nagiging problema rito. Brinag pa rin po namin ito dahil sa pakiusap din po ng ating mga kasama dito sa lugar na ito. At pinagbigyan natin sila. Syempre, sayang din yung kikitahin nga naman kung sakasakaling may buyer na magkagusto at sagutin na rin yung agent fee para para yung buyer yung sumagot ay maganda rin. Yun nga lang, medyo maraming sasagutin kasi capital gain tax, state tax, agent fee, then yung isa pa yung position ng caretaker. Ito yung dating kubo-kubo ng seller po natin, pero ngayon hindi na sila tumitira dito. Wala na pong, ang nagbabantay na lang talaga yung caretaker na lang. So ayan, dami, luwang. Kanina pa tayo naglalakad pero ang daming mangga pa rin. At magkakalayo talaga yung agwat ng puno. Napakaganda. Napakaganda nga naman ito kung mayroon kang kasama na bibili, maghahati-hati kayo. Napakaganda. Kasi ganun sana yung gagawin ng buyer namin. May kahati siyang mga kamag-anak. Kaso yun, sa sa dahilang yon yung kwento ko ay hindi po nagkatuluyan. So sana magustuhan nyo ito at tawagin nyo lamang po ako. At syempre hindi po ito siguro sasabihin ng iba, ba't ka pablinag, wala naman palang mapapala. Ang reason ko po doon ay gusto rin naming may vlog ulit kasi napakaganda talaga ng area. Sayang naman kung may magkagusto at lumaban na siya na yung magbigay sa agent at siya nang magbayad ng mga dapat bayarin kung may gusto, di ba? Napakaganda naman kasi nung area na ito. Para lang mahirap man, pero gusto pa rin namin talagang may vlog ito dahil sayang talaga, dahil malaking bagay din po sa ating mga kasama pag ito inabenta. So yun, muli maraming salamat. Ulitin ko, ito ay bayan ng Umingan, Pangasinan at may sukat na 16 hectares, 500 more or less na mango trees and napaka daming mango trees. Ayan. So ito po yung aerial view. Pakipanood na lang po. Muli,
Sa mga bago po sa aking munting channel, please like and share naman po upang maging updated po kayo sa susunod pang mga video. Ayan, napakaganda po ng agwat ng mga mangga. At yun, kitang kita na dyan yung fish pan. Ayan, kitang kita na po. Kitang kita rin yung kubo ng ating mismong seller. Ayan, dun sa kabila naman, makikita mamaya may kubo din doon yung ano. Tsaka yan, may palayan po dyan sa area na yan. Pero yung pagitan po dyan, hindi ko lang sure kung hanggang saan. Ayan, napakadami. Maluwang din po yan, yung 16 hectares. So, yun sa dulo dyan, hindi na po kasali. Yan, yan sa may manggahan na yan, yan, kasali na ulit dyan. Ayan, yan yung manggahan na yan. Basta yung may manggahan na part dito sa may marami, yan po ay kasali sa ating binibenta na property. Ang ganda pala ng pagkakahilera din, oh. May mga namatay din siguro kaya ganyan. Ayun, nasilid din po yung isang fish pan. So, bali dalawang fish pan yan. Ayan, pakarami. Ganda-ganda talaga ng property na ito. Sayang nga lang kung hindi mabili dahil po doon sa mga kailangang bayaran or kailangang sagutin. So, ayun po. Muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. Please like and share naman po sa mga bago sa aking munting channel. God bless you all.